Magandang araw po sa inyo, Mystery. Nakakatuwa pong malaman na may ganitong channel sa YouTube na nagpapalabas ng mga kwento ng kababalaghan. Dahil po sa inyo, nawiwili kaming makinig sa mga ganitong tema, lalo na po ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. Sa totoo lang, Mystery, natatakot talaga akong manood o makinig mag-isa ng mga horror stories o movies. Isa kasi akong saksi na totoo ang mga nilalang na yan, gaya ng aswang at iba pang mga nilalang. Lumaki ako sa isang may kayang pamilya, pero nang magkahiwalay ang mga magulang ko, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Sa edad na 14, nagdesisyon po akong lumayas at mamuhay ng mag-isa sa kalsada. Halos kalahati ng buhay ko, ginugol ko sa lansangan, natutulog sa gilid ng mga eskinita, sa mga estero at minsan pa nga sa palengke. Hanggang sa napadpad ako sa isang dump site, isang tambakan ng basura. Dito magsisimula ang aking kwentong kababalaghan. Napadpad nga po ako sa dump site dahil mabilis kumita doon noong panahong iyon. Ang sabi nga nila, may pera sa basura. Wala rin naman akong choice at yun lang ang kaya kong gawin. Pero dahil nag-iisa ako, madalas wala akong makausap o makasama sa buong maghapon. Pero isang araw, habang nagkakalakal ako ng basura, lumapit sa akin ang isang batang lalaki. Kuya, bago ka dito, no? Oo, bakit? Paano mo nalaman? Siyempre, ngayon lang kita nakita rito eh. Ako nga po pala si Elmo. Ikaw? Ganun ba? Ako nga pala si Errol. Pwesto niyo ba rito? Sige, lilipat na lang ako. Opo, dito kami ni Nanay nagkakalakal. Ikaw, mag-isa ka lang? Oo ako lang mag-isa. Sige, lilipat na lang ako ng pwesto. Habang iniipon ko na ang mga nakalakal kong basura sa plastik, may babaeng tumawag mula sa di kalayuan. Anak, sino yung kausap mo? Nay, bago lang siya dito. Mag-isa lang daw siya. Ito nga po pala si Kuya Errol. Lumapit si Nanay Ising. Dala ang isang maliit na sakong puno ng mga plastik at bote. Nakita niyang binubuhat ko na ang aking mga kalakal para lumipat sa ibang bahagi ng tambakan. Oh, saan ka pupunta? Dito ka na lang, Errol. Tawagin mo na lang din akong Nanay Ising. Sa ibang pwesto na lang po sana ako mangangalakal. Nakakahiya naman po sa inyo. Hindi ko po kasi alam na pwesto niyo pala to. Ano ka ba? Ayos lang yan, anak. Malawak naman dito. Hindi mo na kailangang pang umalis. Naku, salamat naman po kung ganun. Yung iba ho kasi pinapalipat ako. Bakit ba nag-iisa ka lang dito? Nasaan ba ang mga magulang mo? Hindi na ako sumagot. Nakaramdam ako ng bigat sa tanong na yun, Mystery. Kaya nagpatuloy na lang ako sa pagbubungkal ng basura. Sige kung ayaw mong sagutin. Pero kung wala kang matutuluyan, dito ka na muna sa amin kung gusto mo. Bigla namang sumigaw si Elmo. Nay, ayan na po yung truck ng basura. Magbabagsak na po ulit sila. Para sa mga tulad namin, Mystery, ang bawat dating ng truck ng basura
ay tila isang biyaya. May bagong lamang tiyan na naman kami. Kaya't lahat kami nagmamadaling nagtakbuhan patungo sa lugar kung saan ibabagsak ang mga basura. Sumabay na ako sa kanila. Sa aniyaya na rin ni Nanay Esing at ni Elmo. Ganun na nga po ang nangyari, Misteri. Nakisilong na ako sa mumunting tahanan ni Nanay Esing at Elmo. Ang bahay nila ay maliit at halatang yari sa pinagtagpi-tagbing kahoy, plywood at plastic na nagsisilbing pader at bubong. Sa isang banda, nakakatakot isipin kung gaano ito kahina. Pero para sa kanila at ngayon ay para sa amin, sapat na ito bilang silungan sa malamig at mahabang gabi. Katabi lamang nito ang bundok ng basura at sa gabi, dinig na dinig po namin ang mga ingay mula sa tambakan. Meron ding tunog ng mga daga, ipis, at minsan mga tao rin na naghahanap pa rin ng makakalakal. Matapos kaming mangalakal sa maghapon, agad naming dinala ang nakalap sa junk shop. Dahil doon, nakabili po kami ng panghapunan. Isang pakete ng Lucky Me Chicken Noodles, isang lata ng sardinas, at 1/4 na kilong bigas. Sinaing namin ang bigas sa isang kalderong luma at halos uling-uling na sa sobrang gamit. Habang iniinit ni Nanay Esing ang sardinas at niluluto ang noodles, nagpasalamat ako na kahit papaano, hindi na ako nag-iisa ngayong gabi. Pagdating ng hapunan, tahimik kaming tatlo habang nagsasalo-salo sa kaunting pagkain. Napansin ko na si Nanay Esing, konti lang yung kinakain niya at maya-maya nagpaalam siya. Mga bata, lalabas lang ako saglit ha. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag, basta lumabas na lang siya bigla ng bahay. Habang nasa loob kami, ramdam ko ang lamig ng gabi. Pansamantalang natahimik si Elmo, pero biglang naputol ang katahimikan nang makarinig kami ng sigaw ng isang babae mula sa kalapit na bahay. Diyos ko! Tulungan niyo ako! Napabalikwas kami ni Elmo at agad lumabas upang tingnan ang nangyayari. Habang naglalakad kami papalapit, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. May kaba, pero may kaunting pag-usyoso rin. Pagdating namin sa lugar, marami ng tao ang nagkakagulo. Sa gitna ng mga tao, nakita namin ang katawan ng isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Base sa kwento ni Elmo, asawa raw ito ng babaeng humihingi ng tulong. May sugat sa leeg ang matanda at may mga kalmot sa kanyang tiyan. Nakahubad at duguan ng matagpuan ito. May ilan sa mga tao ang nagsasabi na baka lasing ito at nahulog mula sa taas ng tambakan. Sumabit ang leeg sa isang matalim na bagay. Habang pinagmamasda namin ang kaguluhan, biglang dumating si Nanay Esing. Tahimik siyang tumabi sa amin at napansin kong iba ang kanyang tingin. Matigas ang kanyang mga mata at tila may halong pagkabalisa ang kanyang ekspresyon. Oh, kayong dalawa. Pumasok na kayo sa loob. Nay, si Mang Ramon, patay na oh. Oo, nakita ko nga. Hala sige, pasok na sa loob. Habang naglalakad kami pabalik sa aming munting bahay, ramdam kong may kakaiba kay Nanay Esing. Ang kanyang muka, seryoso, Misteri. Yung mga mata niya, para bang matalim yung pagkakatingin sa amin.
lalo na kay Elmo. Wala naman kaming magawa kundi sumunod sa kanya. Pero sa likod ng isip ko, bakit tila nang iba yung ugali niya matapos niyang lumabas? Ilang araw matapos ang pagkamatay ng matandang lalaki na si Mang Ramon, agad itong naburol. Sabi ni Nanay Ising, hindi na raw talaga inaasikaso ng mga pulis ang ganitong mga kaso, lalo na kapag ang namatay ay galing sa mahirap na komunidad. Para bang wala na lang sa kanila ang pagkamatay ng isang tao basta't hindi ito maimpluwensya. Nakakalungkot lang isipin na sa lugar na to, tila sanay na ang mga tao na ang hustisya ay hindi para sa lahat. Ang burol ay ginanap sa mismong bahay ng yumao, isang barong-barong na mas sira-sira pa sa bahay namin at halos nakadikit na sa bundok ng basura. Karamihan sa mga basurero misteri, matapos magkalakal at magbenta sa junk shop ay dumiretso na roon. Hindi lang para magluksa, kundi para sumugal sa saklaan sa lamayan. Dito ko lang nakita misteri na kahit hirap na hirap ang mga tao sa paghahanap buhay, lumalabas pa rin ang pera nila para sa sugal. Kapag tumaya sa sakla, nagiging masaya ang mga tao kahit pansamantala lang, na para bang nakalimutan ang kanilang kahirapan. May mga lamesa at upuan sa ilalim ng tolda kung saan naglalaro ng sakla ang mga tao. Karamihan sa mga tumataya ay may mga maruruming damit at mukhang pagod, pero masaya silang sumisigaw at nagbibiruan kapag nananalo. Kapansin-pansin ang maalikabok na sahig at ang mga bulok na baraha na pinagpasapasahan na ng marami. Yung ibang may mga barya, ibinubuhos lahat ng pera para lang sumugal, habang ang iba ay nagpapatong-patong ng barya sa mesa at umaasang mananalo para lang may ipanghapunan. Dahil may ilaw na inilagay ang barangay sa paligid ng lamayan, naging masigla ang paligid. Lumabas ang mga bata upang maglaro at si Elmo ay nakisali sa kanila. Tumatakbo at nagtataguan sa mga madilim na sulok ng tambakan. Ako naman misteri, nakikiusyoso rin sa saklaan. Nakatingin habang binabalasan ng isang matandang lalaki ang baraha. Pero sa loob-loob ko, hindi lang ang sugal ang habol ko, kundi ang kabaong ni Mang Ramon. Nais ko talagang silipin yung kabaong, kaya't palinga-linga akong naghanap ng tamang pagkakataon. Ang asawa ng namatay ay nakaupo sa isang tabi, hawak ang panyo, at maya't maya nagpupunas ng luha. Malapit sa kanya ang isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa tapat ng kabaong. Habang binubuo ko ang lakas ng loob na lumapit, naramdaman ko ang kalabit ni Nanay Ising. Errol, diyan ka na lang muna ha. Pakitignan mo lang si Elmo. Saan po kayo pupunta? Basta, diyan lang ako. Hindi ako magtatagal. Hindi na siya naghintay ng sagot ko at agad siyang lumakad palayo na para bang may mahalaga siyang pupuntahan. Pinagmasdan ko siya habang papalayo at napansin kong seryoso ang kanyang muka. Tila may malalim na iniisip. Nagulat ako nang biglang sumigaw ang isang lalaki sa saklaan dahil tumama siya ng malaking halaga. Tuwang-tuwa siya at hindi napigilan ang sigaw dahil sa sobrang saya. Dahil sa lakas ng kanyang boses, napatingin ang mga tao, pati ang asawa ni Mang Ramon. Lumapit ang babae sa nagwagi at biglang nagsalita. Aba, kanina pa kayo nandyan?
ni hindi man lang kayo nagbibigay ng tong sa namatay kong asawa. Sa mga hindi po nakakaalam, Misteri, ang tong ay abuloy na hinihingi sa mga lamayan bilang tulong sa mga naulila. Madalas itong hinihingi sa mga tumataya sa sugal kapag may patay. Pero ang mga sugarol na yon, Misteri, para bang walang narinig at nagpatuloy lang sa kanilang laro. Nang mapansin kong lumayo ang asawa ng namatay at umalis sandali ang matandang bantay sa kabaong, ay sinamantala ko ang pagkakataon at dahan-dahan akong lumapit. Huminga ako ng malalim at sumilip sa loob ng kabaong. Pero Misteri, nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Dahil sa halip na katawan ng matandang lalaki ang nasa loob, isang putol na puno ng saging ang nasa loob ng kabaong. Napaatras ako at hindi ko napigilang sumigaw sa gulat. Nakuha ng sigaw ko ang atensyon ng mga tao, kaya't agad silang tipon sa harapan ng kabaong. Nagulat ang lahat, lalo na ang asawa ng yumao. Nakita niyang wala na ang katawan ng kanyang asawa sa loob nito. Tumahimik ang buong paligid at kitang-kita ang takot at pagtataka sa mga mukha ng tao. Ang iba ay nagbulungan habang may mga ilan na nagtakbuhan pa uwi, takot na baka masangkot sa kung anumang kababalaghan ang nangyari sa burol. Maya-maya, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Nanay Ising sa aking braso. Halos hilahin niya ako palayo sa kabaong. Anong ginagawa mo dyan? Halika na! Nakita kong buhat niya na si Elmo at tahimik kaming tatlo habang naglalakad pabalik sa kanilang munting barong-barong. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, kaya tinanong ko siya habang tahimik na bumubulong. Nay Ising, bakit puno ng saging yung nasa kabaong? Nasaan na po yung bangkay ng matanda? Baka naman wala talagang laman yung kabaong nila, anak. Pero Nay, hindi naman siguro iiyak ng ganun yung asawa sa harap ng kabaong kung alam niyang puno lang ng saging ang laman nun. Hindi siya sumagot agad. Tanging isang malamig na tingin lang ang binigay niya sa akin bago siya nagbuntong hininga. O sige na, matulog na kayo. Maagang darating ang truck bukas. Kailangan mauna tayo doon. Habang humihiga ako, hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Pero Misteri, bakit sa tuwing may kakaibang nangyayari sa paligid, tila wala si Nanay Ising? At kapag tapos na ang lahat, saka lamang siya lilitaw na parang walang alam. Sa dilim ng aming kubo at sa gitna ng katahimikan ng gabi, naglaro sa aking isipan noon, ano ba talaga ang alam ni Nanay Ising? Kinabukasan, maaga kaming gumayak, Misteri, para sa pangangalakal ng basura. Kailangan naming makarami ng kalakal para makabili ng mas maraming makakain, kaya't nagpasya akong lumayo kina Nanay Ising at Elmo para mas makakuha ng mga mas marami pang plastik at metal. Habang nakaluhod ako, abala sa pagbubungkal ng mga basurang nagkalat sa gilid ng tambakan, narinig ko ang mababang bulungan ng dalawang tao sa aking tabi. Napahinto ako at tila na-curious sa kanilang usapan. Grabe yung nangyari sa bangkay ng asawa ni Aling Petra. Nakakatakot talaga. Oo nga baka naman wala talaga dun yung bangkay. Parang imposible yung nangyari. Hindi nila alam na nakikinig ako ng palihim, kaya't patuloy silang nagkwentuhan. Walang pakialam sa paligid. Hindi kasi ako nakabalik sa lamay kagabi
dahil pinapasok na nga kami agad ni Nanay Ising, kaya hindi ko na narinig ang buong kwento. Nakatago lang ako noon sa likod ng isang sirang estante habang pinakikinggan silang mabuti. Sabi nila, bumangon daw yung bangkay. Totoo kaya? Ano yun? Mabuhay ulit? Paano naman nangyari yun? At saka bakit puno ng saging yung nakita ng mga tao sa kabaong? Sa puntong iyon, biglang sumabat ang isang matandang babae na nakatayo sa likuran ng dalawa. Mabagal ang kanyang kilos at marahan itong nagsalita. Isang busaw! Nagulat kami sa kakaibang salitang binitawan ng matanda. Ang mata ng babae at lalaki ay nanlaki sa pagtataka at hindi nila napigilan na magtanong. Ano pong busaw ang ibig niyong sabihin, Lola? Oo nga, ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Anong busaw? Dahan-dahang tinignan sila ng matanda na parang tinitimbang kung nararapat ba niyang sabihin ang nalalaman niya. Ang busaw ay isang uri ng aswang. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig sa batok. Bumilis ang tibok ng puso ko at napapikit ako sa kaba. Binalot kami ng katahimikan at kitang-kita ko sa mukha ng dalawa ang kilabot sa kanilang narinig. Aswang? Akala ko ang mga aswang ay kumukuha ng buhay na tao. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. Ang busaw ay kakaiba. Hindi ito naghahanap ng buhay. Ang gusto niya ay mga bangkay, mga patay na nasa kabaong, lalo na yung pinaglalamayan. Lihim itong pumapasok sa lamayan, naghihintay ng pagkakataon. Kapag wala nang nakabantay, sa kanya kukunin ang katawan upang kainin. Nanginginig ang babaeng nakikinig sa kwento ng matanda, habang napatingin naman ang lalaki sa paligid. Tila nag-aalala na baka may matang nakatanaw sa kanila sa dilim. Parang ang dami niyo namang alam tungkol sa mga aswang, Lola. Ang tingin ng matanda ay mababa at seryoso. Misteri, parang nagbibigay siya ng babala ayon dun sa kwento niya. Habang naglalakad sila palayo, hindi ko namalayan na natigilan na rin ako sa pangangalakal at nakatulala na lang ako. Iniisip ko yung mga sinabi niya. Nagdesisyon akong sundan ang matanda. Bago pa siya makalayo, humabol ako at tinawag siya. Lola, sandali lang ho. Tuminto ang matanda at tumingin sa akin. Nakakunot ang kanyang noo, tila may halong pagtataka sa aking pagsunod. Ano yun? Hindi naman ako nanguha ng kalakal sa pwesto mo, bata. Ay hindi ho. May gusto lang ho sana akong itanong sa inyo, Lola. Bahagyang ngumiti ang matanda at tinitigan niya ako ng malapitan. Para bang binabasa niya ang nasa isipan ko. Sige, iho. Ano ba ang gusto mong malaman? Paano ko po malalaman kung busaw o aswang ang isang tao? Nakikinig ka pala kanina, ha? Oo. Gusto ko lang ho sanang malaman. Sa totoo lang, iho, hindi mo malalaman sa tingin lang kung aswang o busaw ang isang tao. Ang busaw ay mahusay magtago sa anyo ng isang normal na tao. Nakikisalumuha ito sa mga tao. Kumikilos na parang isa sa atin, kaya mahirap silang makilala. Sila ay tahimik at magaling sa pag-arting tao. Kaya mahihirapan kang malaman ang tunay nilang pagkatao.
Naguluhan ako, Misteri. Pero bago ako makapagtanong pa, nagpatuloy ang matanda. Bakit pa ba gustong malaman iyon? Nag-alinlangan akong sagutin siya. Alam kong may duda ako kay Nanay Ising, pero hindi ko pa rin masabi ang iniisip ko. Sa huli, gumiti lang ako at pilit na umiling. Eh wala po Lola. Salamat po sa impormasyon ha. Lumakad na ako palayo, pero narinig kong muli ang boses niya. Iho, sandali lang. Ano ho yun La? Kapag may gusto ka pang malaman tungkol sa mga aswang, puntahan mo lang ako. Nandyan lang ako nakatira sa ibaba ng bundok ng basura. Sige po La. Maraming salamat po Ingat po kayo. Tumalikod na siya at unti-unting naglaho sa gilid ng tambakan, habang naiwan akong nag-iisip at nakatayo lang sa gitna ng basura. Habang inaalala ko yung mga kwento ng matanda, lalo kong nararamdaman na may tinatago si Nanay Ising. Inabot na ako ng gabi sa pagbebenta ng mga nakalakal namin ni Elmo. Habang nilalakad ko ang daan pa uwi, sinilip ko ang bahay na pinagburulan ng bangkay kagabi. Ngayon ay wala na ang mga gamit ng punerarya. Tanging ang asawa na lang ang naroon, tahimik na umiiyak sa dilim. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, bumalik sa alaala ko ang mga kwento ng aswang at busaw. Napatigil ako saglit, kinikilabutan sa pag-iisip kung totoo nga kaya ang mga kwento. Pagpasok ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Elmo na may masiglang ngiti. Hawak-hawak ang isang pinggan. Tara na kuya, kain na. Kanina ka pa namin hinihintay ni nanay. Nagulat ako at natakam sa bango ng ulam. Tila kumikislap yung piraso ng pritong manok na nakahain sa pinggan. Talaga? Sarap naman ang ulam natin. Opo kuya, fried chicken. Ang sarap nito. Ngayon lang ulit ako makakatikim nito. Mapit ako at umupo. Tinignan ang manok na parang hindi ka panipaniwalang may ganito kaming pagkain. Wow! Mukhang malaki yung kinita natin na Nanay Ising. Si Nanay Ising ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pero ang tingin niya sa akin kakaiba, malalim at tila may pinapahiwatig. Pero bigla na lang siyang ngumiti at nagsalita. Hindi naman. Paminsan-minsan lang yan. Wala naman sigurong masama sa kaunting masarap na pagkain. Nagtataka lang ako, Misteri. Sa tagal ko ron, hindi karaniwan sa amin ang ganitong klase ng ulam. Medyo mahal din kasi yung manok. At kadalasan, tirang pagkain lang yung nakakain namin. Maya-maya ay biglang tumayo si Nanay Ising at parang lalabas ito ng pinto. Nay, aalis po kayo ulit? Oo, may kakausapin lang akong tao. Hindi na ako kakain. Busog pa naman ako. Sige na, magpakabusog kayong dalawa ni Elmo. Pagkasabi niya nito, nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Sa sobrang taka ko, napatingin ako kay Elmo at tinanong ko siya tungkol kay Nanay Ising. Elmo, ganito na ba talaga dati si Nanay Ising nung kahit wala pa ako rito? Lagi ba siyang umaalis kapag gabi? Hindi kuya, ngayon lang siya naging ganito eh. Dati naman, sabay kaming natutulog. Naguguluhan ako sa mga naririnig ko mula kay Elmo. Naisipan kong itanong pa ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Nasaan nga pala yung tatay mo? Yung asawa ni Nanay Ising?
Bahagyang napatigil si Elmo sa pagkain at tumingin sa akin ng seryoso. Hindi ko po kilala yung tatay at nanay ko, Kuya Errol. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po tunay na nanay si Nanay Ising. Inaalagaan niya lang ako. Sabi niya, napulot niya daw ako sa basurahan nung sanggol pa lang ako. Pero dahil inaalagaan niya ako, tinawag ko siyang nanay. Natahimik ako sa sinabi nito. Ang buong akala ko, tunay silang mag-ina. Tumingin ako sa kanya at naramdaman kong pareho pala kaming ampon ni Nanay Ising. Habang kumakain kami, hindi mapalagay ang isipan ko. Nagsisimula ng magduda ako sa mga kinikilos ni Nanay Ising. Totoo kaya ang kwento ng lola tungkol sa busaw? Pumasok sa isip ko ang mga sinabi niya kanina na may uri ng aswang na kumukuha ng mga patay at sanggol. Sa gitna ng pagkain namin ni Elmo, bigla na lang naming narinig ang isang sigaw sa labas. Napabalikwas ako sa pagkakaupo. Tumayo agad para tingnan kung ano ang nangyari. Elmo, dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Opo, Kuya. Mag-ingat ka po. Lumabas ako ng bahay at nasilayan ko ang kaguluhan sa kabilang barong-barong. Isang babae ang panay ang sigaw. Aswang! Nataranta ang mga tao sa paligid. Nagsisimula ng magtipon ang mga lalaki, armado ng mga itak at kutsilyo, handang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya. Lumapit ako sa babae at siya'y nanginginig habang ikinuwento ang nangyari. Aniya, natutulog daw sila ng anak niyang sanggol nang may biglang kamay na humawi sa tabing ng kanilang bahay at sinubukang hilahin ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Mabuti na lang daw at mabilis ang kanyang reaksyon. Agad niyang naagaw pabalik ang kanyang anak. Habang nakikinig ako, bigla kong narinig ang isang malamig na boses sa likuran ko. Umatake na naman ang aswang! Napaharap ako sa kanya at nagtanong. Lola, kayo pala. Sa tingin niyo, aswang ang may gawa niyan? Tumango ito ng mabagal. May iba pa bang gagawa noon sa isang sanggol? Bigla akong kinabahan sa narinig ko. Naalala ko si Elmo na naiwan ko sa loob ng bahay. Kaya agad akong nagpaalam at tumakbo pabalik sa amin. Sa labas pa lang ay naririnig ko na ang mga sigaw ni Elmo. Para bang may kung anong nakikipag-agawan sa kanya. Sa liwanag mula sa munting lampara sa loob ng barong-barong, tanaw ko ang mga anino sa manipis na pader na kontina at plastik lang ang harang. Dalawang anino ang naglalaban. Ang isa ay kay Elmo at ang isa ay isang babaeng nakayakap sa kanya. Agad kong hinawi ang kortina at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Si Nanay Ising nakayakap kay Elmo Misteri habang ang bibig niya ay nakadiin sa leeg ng bata. Parang may pangil na bumaon sa laman ni Elmo. Napatigil siya nang makita niya akong nakatayo sa harapan. Natigilan din si Elmo sa pagkakapit sa kanya. Nanay Ising, ano pong ginagawa niyo kay Elmo? Tila natauhan si Nanay Ising. Dahan-dahan niyang binitiwan si Elmo at gumiti. Bakit, Errol? Anong problema? Anong ginagawa niyo? Sumagot naman si Elmo. Naglalambingan lang kami, Kuya. Nanggigigil sa akin si Nanay Ising kaya kinakagat-kagat niya ako. Oo, Errol. May masama ba doon? Napatitig ako sa kanilang dalawa.
Ang mga kamay ko, Misteri, nanlalamig. Parang naguguluhan talaga ako sa mga nakita ko. Pero pilit kong iniwasan yung pag-iisip ng masama kahit na hindi ko talaga mapigilang magduda. Pasensya na po, Nay. Akala ko po kasi... Ay, wala namang problema yun, Errol. Sige na, magpahinga na kayo. Dahil sa labis na pagkapahiya sa ginawa kong pagdududa kay Nanay Ising, minabuti ko na lang na magpalipas ng gabi sa labas ng aming bahay. Hindi ko mapaliwanag, Misteri, pero parang may bumabagabag talaga sa akin tungkol sa kanya. Kasi sa tuwing umaalis siya ng bahay, may nangyayaring kaguluhan sa aming lugar. Mga kaganapan na hindi namin maipaliwanag. At kapag tapos na lahat, saka lamang siya babalik na para bang walang nangyari. Ilang beses na rin siyang tumatanggi sa hapunan, palaging nagmamadaling umalis. Hindi ko rin makalimutan ang sinabi ni Lola Carmen kanina. Ang mga aswang daw ay magaling magbalat kayo. Habang naiisip ko to, naalala ko rin yung sinabi ni Lola Carmen na puntahan ko daw siya kung may gusto pa daw akong malaman tungkol sa mga aswang. Sa isang parte ng isip ko, parang gusto kong maniwala sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan kong puntahan siya, Misteri. Patungo ako sa lugar na nabanggit ni Lola. Yung mga ilaw sa daanan mahina, kaya halos kadiliman lang yung nakikita ko noon. Ang bahay niya nga ay medyo malayo sa mga ibang kabahayan. Nang matanaw ko ang barong-barong ni Lola Carmen sa ibaba ng bundok ng basura, nakita ko na halos nag-iisang bahay lamang ito roon. Tao po? Lola? Tao po? Andyan po ba kayo? Sino ba yan? Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pintuan at lumabas si Lola Carmen. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay niya ay isang gasera. Nilinga niya ang mga mata niya. Sino ka? Lola. Si Errol ho ito. Errol! Ikaw pala yan! Anong ginagawa mo rito sa oras ng gabi? Pumasok ako at napansin kong napakaliit ng loob ng bahay ni Lola Carmen. Halos walang mga kagamitan o kasangkapan dito. Lola, sabi niyo kanina, kung may gusto akong malaman tungkol sa mga aswang dito ko kayo puntahan. Bakit? Ano pa ba ang nais mong malaman, iho? Habang nag-uusap kami, sinimulan niyang magkwento tungkol sa mga aswang. Mga iba't ibang klase, paano ito magbalat kayo at kung gaano kabilis silang magtago. Bakit bigla kang nagkaroon ng interes sa mga aswang, Errol? Dahil ba ito sa bangkay na nawala? Hindi lang po yun, La. May iba pa po kasi akong napapansin Napapansin? Ano naman yun? Yung nanay-nanayan po kasi namin na si Nanay Ising. Bahagya akong nagdalawang isip, pero tinuloy ko na rin yung pagkukwento ko sa kanya. Sa tuwing may kaguluhan dito sa atin, palagi ho siyang wala Lagi siyang umaalis tuwing gabi. Tapos nagkakataon namin nangyayaring hindi maganda. Pagbalik niya, parang walang nangyari. Parang hindi man lang siya nagulat. Hindi ko rin alam kung tama ba yung iniisip ko. Ano? Ang ibig mong sabihin siya ang pinaghihinalaan mong aswang sa lugar natin? Hindi naman po sa ganun. Pero parang medyo kinukutuban ho ako. Kasi ang dami niyang nagbago sa galaw niya Hindi po siya katulad nung dati. Kaya hindi ko po talaga maiwasang magduda.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lola Carmen bago ito tumugon sa akin. Mabigat ang paratang na yan, Errol. Huwag kang basta-basta magbibintang ng walang pruweba. Lalo na sa taong nagpalaki at nag-alaga sa iyo. Kaya nga po nandito ako ngayon. Humihingi ho ako ng sagot. Ayoko rin naman hong isipin na siya yun eh. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga aswang, napansin kong kakaunti ang kagamitan sa bahay ni Lola Carmen. Wala man lang mga kaldero o lutuan. Kahit simpleng kasangkapan sa kusina ay wala. Kaya napatanong ako sa kanya. Lola Carmen, saan nga po pala kayo nagluluto ng pagkain nyo? Wala po kasi akong nakikitang mga gamit sa kusina. Iyon ba? Matanda na ako, Errol. Bumibili na lang ako minsan. Kung minsan nga hindi na rin ako kumakain. Alam mo naman na mahirap ang kumita dito sa ating lugar. Bahagya akong nagulat sa sagot niya, Miss Terry. Ewan ko ba pero biglang sumagi sa isip ko yung mga kwento niya na hindi kumakain ng normal na pagkain ang mga aswang. Pero pinagpatuloy ko na lang ang pakikipag-usap rito. Lola, hindi po ba kayo natatakot sa mga aswang na sinasabi nyo kanina? Lalo na't mag-isa lang kayo rito sa bahay. Halos wala nga ho rin kayong katabing bahay. Matagal na akong hindi natatakot, Errol. Kung oras ko na, oras ko na. Habang nagsasalita si Lola Carmen, napansin kong nagpapahid ito ng langis sa kanyang mga braso at hita. Tila naghihilot siya ng sariling kamay. Ang amoy ng langis ay mabagsik at masangsang. Kakaiba ito at medyo nakakailang. Lola, masakit po ba yung braso nyo at tuhod? Kung kailangan nyo na hong magpahinga, uuwi na lang ho ako. Hindi naman, Errol. Sanay na akong gawin ito. Isang dating gawe, kumbaga. Tumalikod si Nanay Ising at patuloy ulit na nagpahid ng langis. Pero Miss Terry, may isa akong ipinagtaka. Kanina lang ay yukong-yuko siya at tila isang kuba. Para bang isang dampi lang tutumba na siya. Pero ngayon, diretsyong-diretso ang pagkakatayo niya at para bang nagkaroon ng mga muscle ang katawan niya. Napansin ko rin ang isang bungkos ng lantang bulaklak na may ribon sa sahig ng sulok ng kanyang bahay. Ibang kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. May biglang nagbalik sa alaala ko nang makita ko ang bulaklak at ribon. Naalala ko ang lamay ng yumaong si Mang Ramon. Para akong inuntog nang maalala ko yun, Miss Terry. Nung gabing yun, luminaw bigla ang isipan ko. Siya ang matandang nakita kong nakaupo sa unahan ng kabaong. Si Lola Carmen ang nagmamasid bago nawala ang bangkay at napalitan ng puno ng saging. Miss Terry, siya ba ang tunay na busaw na aswang na kumuha sa bangkay ni Mang Ramon? Ano ang plano mo sa iyong Nanay Ising kung ganoon? Balak mo ba siyang isumbong? Tanong nito habang nakatalikod pa rin. Pero nung panahon na yun, Miss Terry, hindi na ako nakasagot dahil sa sobrang kaba ko. Bahagya siyang lumingon sa akin. Miss Terry, parang nahalata niya na nalaman ko na yung kanyang lihim. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Mula sa isang karaniwang anyo ng isang matandang babae,
biglang nagbago ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay humapit sa kanyang mga bungo at ang kanyang bibig ay tila puno ng matatalim na pangil na animoy mga kutsilyo. Ang bawat patak ng laway niya parang asido na bumabagsak sa sahig. Panay tulo pa nito, Misteri. At hindi ko rin makakalimutan yung mga kuko niya sa kamay at paa. Kulay itim na ito na parang mga patay na kuko, pero matutulis at mahahaba. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ko, pero bigla akong tumakbo palabas. Hinawi ko yung kortinang pintuan at walang pag-aatubiling sumabak sa dilim ng gabi. Narinig kong tumahol ang mga aso sa paligid. Nagising ang katahimikan ng gabi sa aking pagtakbo. Misteri, paglingon ko, umahabol siya sa akin. Ang bilis ng takbo niya. Ang katawan niya ay parang hayop. 4 ang ginagamit niyang paa sa pagtakbo at tumatalsik pa yung laway niya sa lupa. Ang hirap tumakbo pataas. Yung bawat hakbang nagiging mas mabagal at mas mabigat, kaya nadapa ako. At bago ko pa mabawi ang lakas ko, naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking paa. Hinila niya ako pababa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nang tingalain ko ang aswang sa aking harapan, nakita ko ang kanyang matatalas ng ngipin at nagdilim ang buong mundo ko sa takot, Misteri. Para bang ito na ang huli kong makikita, ang mukha ng aswang nakikitil sa akin. Pero parang milagro, bigla akong nakarinig ng ibang tinig, Misteri. Tinig ni Nanay Ising. Tulong! Tulong mga kapitbahay! May aswang! Maya-maya, narinig ko ang pagdating ng mga kalalakihan. Dala ang mga itak at gulok. Napatingin ang aswang sa kanila at sa isang iglap, tumakas ito. Iniwan akong nakahandusay sa lupa. Niyakap ako ni Nanay Ising at hindi ko napigilan ang pag-agos ng aking luha. Humingi ako ng tawad sa kanya at nagpasalamat ako sa pagligtas niya sa akin. Napagtanto ko na ang pagkakamali ko at pinangako sa sarili kong mula ngayon, hindi na ako magdududa pa sa kanya. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari ng gabing yun, bumalik kami ni Nanay Ising sa bahay. Nang makita kami ni Elmo sa may pintuan, agad siyang tumakbo at yumakap ng mahigpit. Halos hindi bumibitaw. Ramdam ko ang takot at pag-aalala niya. Habang pinapatahan ni Nanay Ising si Elmo, napansin ko ang tahimik niyang titig sa akin. Parang alam niya ang lahat ng nangyari at doon niya inamin na sinundan pala niya ako noong gabing yun. Mula sa maingat niyang pagmamasid, napansin daw niyang may kakaiba akong kinikilos. Kaya sinundan niya ako at nakita niyang pumasok ako sa bahay ni Lola Carmen. Doon nga siya nakaramdam ng kaba at inabangan na ako mula roon. Hanggang sa napansin niya ngang tumatakbo na ako palabas, kaya't nagawa niyang humingi ng saklolo. Misteri, sa kasamaang palad, hindi naabutan ng mga kalalakihan ang aswang na si Lola Carmen. Nagkasundo silang magkaroon ng roronda sa gabi upang mabantayan ang komunidad laban sa posibilidad na pagbalik ng aswang. Nakahinga kami ng kaunti kahit alam namin ang panganib ay hindi pa tulugyang mawawala. Nang makapasok kami sa loob, umupo si Nanay Ising sa tabi namin ni Elmo. At sa unang pagkakataon ay nagsabi siya ng kanyang sikreto. Ipinagtapat niya kung bakit palagi siyang nawawala tuwing gabi. Ang totoo daw niyan,
nakikipagkita siya sa tunay na magulang ni Elmo. Ipinagkatiwala daw si Elmo kay Nanay Ising nung ito'y sanggol pa lamang dahil hindi tanggap ng pamilya ng ina ni Elmo ang kanyang pagbubuntis. Mula noon, si Nanay Ising na ang nag-alaga sa kanya at ang ina ni Elmo ang nagbibigay sa kanya ng panggastos para matustusan ang pagkain at pangangailangan nito. Kaya pala minsan ay nakakabili ng masasarap na pagkain si Nanay Ising para sa amin. Dito ko naunawaan na yung mga gabing pag-alis niya ay hindi pala dahil sa pagiging iresponsable at lalong-lalo na ay hindi dahil sa aswang siya, kundi dahil sa kagustuhan niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Minahal niya ito na parang tunay na anak. Ilang buwan lamang ang lumipas, bumalik ang tunay na mga magulang ni Elmo para kunin siya. Nagbago ang buhay ng kanyang ina. May sarili na itong bahay at kabuhayan. Gusto nga rin daw nitong isama si Nanay Ising, ngunit tumanggi ito. Ang sabi ni Nanay, masaya siya sa simpleng buhay niya dito sa tambakan at ito na ang kinalakhan niyang lugar. Humingi lamang siya ng isang pabor, ang makita si Elmo paminsan-minsan. Mga ilang taon lamang ang lumipas, Misteri. Pagkatapos nun, umanaw na si Nanay Ising. Nagkaroon siya ng sakit sa puso. Sa isip ko, baka dala ng lungkot at pagkamis kay Elmo. Nang sumunod na taon, nagsumikap ako para mabuhay ng mag-isa. At ngayon, nagtatrabaho ako sa isang cruise ship bilang isang barista. Ito na po yung huling bahagi ng kwento ko, Misteri. Sana po ay naibigan niyo ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay maging gabay sa inyo ang kwentong ito upang maging mapanuri at maingat sa mga taong nakapaligid sa atin.